GFM. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Sino yun? Ganun lang. Ay, nauna ka, be. Same, pero... Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ay, Pangga, nakakalungkot ha. Nakakalungkot kasi ngayong umaga ay naglipa na ang mga balita na parang may mga may mga naglalabasan daw na peking pera. Naku, mag-ingat tayo, Pangga, nakakaloka. Kasi can you imagine yung pamasko sa'yo ng ninong mo, peke? Naku, kailangang i-check. Kasi baka mamaya hindi natin mapakinabangan. 'Di ba? Sayang naman, day. 'Di ba? Kaya dapat i-check natin, suriin natin kung yung mga natatanggap ba natin na pamasko peke o ano ba 'yan? Totoo ba 'yan? True legend ba 'yan o hindi? 'Di ba mas maganda kung nakakasiguro tayo na pwede natin yang mapakinabangan. Kasi sayang naman yung pinapakanta tayo sa ibabaw ng lamesa ng mga ninong natin. Tapos wala naman pala tayong mahihita. Dahil pinamaskuhan nila tayo ng peking pera, 'di ba? Okay. Ay hindi yan okay, Estong. Hindi okay yan na tayo ay pamaskuhan ng peking pera. Mas maganda pa rin na original na salapi ang ating matanggap for today's video. 'Di ba? Ganun talaga dapat. Alam mo, nalulungkot ako kasi ang dami mga tao ngayon na ginagawa ang lahat para nang sa ganun ay kumita ng pera. Pero ewan ko ba, may mga tao pa rin talaga na na ginagawa ang lahat upang nang sa ganun ay makapanloko. Wag ganun. Lumaban tayo ng patas, 'di ba? Wag tayong mandaot. Wag nating ilagay sa ating sistema ang panloloko ng kapwa, 'di ba? Mali 'yan. Ay nako, but anyway, eto na nga, batiin ko lang yung mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Ayan, parang nawala yata yung ating Facebook Live dito. Ano ba 'yon? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam niyo naman, technologically challenged ang Tita Cora ninyo. Parang nawala tayo bigla. But anyway, ayan na. Letty Esplana ay nakikinig sa atin ngayon. Nakikinig sa programang 80% ang Dugshowhan. 80% ang Dugshowhan at 20% ang Chikahan. Sabi naman nakikinig sa atin, ha? Ano yung Dugshowhan? Ay nako, salitayan ng mga Gen Z, di ba? Gen Z ang nagpauso niyan, yung Dugshowhan. Dog show. Pag ina-etchos-etchos ka, dinodog show mo ako. Diba? Ito ang baklita sa woo woo woo! Oy, pero alam mo, Pangga, marami sa lahat ng ating mga kababayan ngayon ay papunta na sa iba't ibang panig ng hindi lang ng Pilipinas pero iba't ibang panig ng mundo. Diba, kagaya ng lagi kong paalala dito sa Baklitas, ilak po ninyo na maigi ang inyong mga tahanan upang lang sa ganun ay hindi kayo pagnakawan, ha? Kasi baka mamaya pagbalik ninyo, wala na kayong balik ang mga gamit. Diba? Kung ano lang yung bit-bit nyo sa bakasyon, baka yun na lang ang isuot ninyo sa buong 2025. Dahil minating na, diba? Minating na ng mga ng mga kawatan ng inyong mga nagmamahalang mga gamit, 'di ba? Ilan pa naman sa inyo, inutang nyo lang yung pambili diyan. 'Di ba? Pero speaking of mga gamit, Pangga, 'di ba? Speaking of mga gamit, for sure naman na nabalitaan mo na ito. Hindi ito din tungkol sa gamit. Speaking lang, pero hindi ko idudugtong sa gamit ito. Dahil palaisipan nga sa lahat ng mga tagahanga ng It's Showtime, taga-subaybay ng It's Showtime, kung may magaganap bang renewal. Ayan, may renewal ba? Yan ang tanong ng mga netizen at mga tagahanga ng It's Showtime sa GMA7
matapos kumalat ang balita na hindi na ito i-renew at hanggang December na lang daw ito. Nakakalungkot. Diba? May renewal ba? Tanong ng mga netizen kay Miss Annette Gozon. Ayan. Natanong nga ng mga reporters itong si Miss Annette, ang ehekutibo ng GMA Network at Senior Vice President for Programming na si Miss Annette Gozon Valdez, kung totoo ba ang kumakalat na balita na kaya hindi napagdidesisyon ng i-renew ang block time airing ng ABS-CBN noontime show na It's Showtime sa GMA Network ay dahil sa hindi pa nababayarang utang. Hala, be! Alam mo ang GMA7? Totoo nga nakapuso sila, be. Grabe yung puso nila kasi kung matatandaan natin, 'di ba may jutang bebang din sila sa may jutang bebang din sa kanila ang Itbulaga dati, yung nagsara ng show ng mga halusos. 'Di ba may jutang din sila, 'di ba ginutangan din sila, 'di ba may hindi rin nababayaran sa kanila. Pero ngayon ganoon na naman ang kwento. Ang sabi nga sa chika na hindi naman makumpirma kung totoo. May utang daw ang It's Showtime sa GMA7 kaya hindi daw makapagdesisyon ang ehekutibo ng GMA7 dahil nga sa utang. Ayan, sa ginanap nga na konsyerto sa palasyo nitong linggo, December 15, ay nilinaw ni Miss Annette na walang katotohanan ng tungkol sa isyong ito. Kaya raw na-delay ang tungkol sa renewal ng kontrata ay dahil daw may hinihintay pa daw silang data. At hindi naman tinukoy kung ano ang data na ito. Hindi magsasara. Hindi machuchugi ang It's Showtime, day. Data ang hinahanap. Ngayon, kung ano yung data na yan, sigurado may kinalaman yan sa mga datos ng ratings, mga ganon, di ba? Alam mo naman sa production, may mga ganyan talaga. Siyempre sinusukat kung gano'n na ba kalawak ang naaabot ng It's Showtime. Siyempre hindi ka naman mag-i-invest, di ba? Hindi ka mag-i-invest sa isang programa na hindi naman pala naaabot ang milyon-milyon nating kababayan, not just here in the Philippines, but all over the world, di ba? Pero sinabi nga ng GMA executive na nasa 95% na ang possibility na ma-renew nila ang airing ng nabanggit na Kapamilya Noontime Show sa kanilang bakuran. May hinihintay na daw lang sila na data at 95% bakla, 5% lang. 5% lang ang possibility na hindi sila umere sa 2025. So saan nang galing yung mga chika ninyo na hindi na i-era ang It's Showtime at hanggang December na lang? Doon sa manjonders na ng Chika Bells na hanggang December na lang sila, with katotohanan yan. Dahil ang It's Showtime ay magtutuloy-tuloy hanggang 2025. May hinihintay na lang na datos at 95% na yung kanilang desisyon kung i-ere ba ang It's Showtime. Natanong din siya kung totoo rin ba totoo rin bang kung sakaling mag-renew or hindi ma-renew ang Kapamilya Noontime Show ay isasalpak nila ang Noontime Show din na TikTok Clock na nasa pre-programming nito sa umaga. Pero sabi ni Miss Annette, as of now, parang ang priority na i-renew ay ang It's Showtime. It's Showtime talaga. It's Showtime talaga dapat ang i-renew, 'di ba? Dami natin mga pangga at mga kapamilya, kapuso ang ngayon ay nakangiti kasi 'di ba good news ito? 'Di ba kasi nga naman, syempre 'di ba, tayo pangga ang makakapagsabi niyan, tayo mga manonood, mga taga-subaybay ng It's Showtime, ng mga noontime show, hindi lang naman ng It's Showtime, pati na ng Itbulaga. Kung effective pa ba ang mga show na ito sa ating noontime. Hindi naman sila nilagay dyan sa oras na yan, sa oras ng pananghalian kung walang dahilan
at kung wala silang silbi. Hindi naman din siguro kahapon lang ipinanganak ang ehekutibo ng GMA7 para hindi mapansin na lumalarga naman talaga at umaariba naman talaga ang It's Showtime. 'Di ba? For sure nakikita nila nagva-viral ito. Wala naman nabanggit itong si Miss Annette tungkol dun sa kawalan ng kita. 'Di ba kagaya ng sinasabi ng iba na bagsak daw ang kita ng It's Showtime. Tigil-tigilan nyo ng pang-iintriga sa It's Showtime, be. Gusto lang nila kayong mas mapasaya. Di ba, Mime? Pagdating daw sa sa TV ratings, wala naman daw silang problema sa show dahil mataas daw ang rating nito. Di ba? Nang matanong naman ang executive nga ng It's Showtime na si Miss Annette tungkol dun sa utang, wala naman daw katotohanan yan. Sabi nga ni Miss Annette, ay hindi. Wala silang utang, sabi. Pero Miss Annette, Maring Annette, sino ba may utang? Alam mo, gusto kong tanungin tong si Maring Annette kung anong skincare niya In fairness ang ganda ng balat. Sabi ni Jeff, kitang-kita naman talaga na malakas ang It's Showtime sa madlang people. Isa lang ang magpapatumba sa kanila. Aldab daw. Kaso wala na ngayong Aldab, di ba? If we hold on together. Yun lang. Andyan na naman yung mga malakultong mga majojonders. Yung mga kulto ng Aldab na Hoy, may bash nila ako. Na nagsisipag-iyakan. Dahil daw may anak nga daw itong si Alden Richard tsaka si Maine Mendoza. Para naman kayong hindi na grade to be. Sabi na nga nung dalawa, walang ganon. Ayaw pa rin maniwala. Ay, nako. Malakas pa ang It's Showtime. Totoo naman malakas pa ang It's Showtime, di ba? Rosie Lacsamana Lopez. Kaya sana panggaha, tigilan na natin ang agam-agam. Ang mga palaisipan kung tutuloy ba ang It's Showtime sa 2025 dahil sinabi na mismo ng isa sa mga ehekutibo ng GMA7 na 95% na yung kanilang desisyon kung i-ere ba ang It's Showtime. Malaki ang possibility na umere sila sa 2025. 'Di ba? Huwag ka na malungkot, Pangga. Sabi ni Edel Bernal, fake news po yung may utang na iyan. Pero sure ako, 95% na ang contract renewal ng GMA7 sa It's Showtime. Mas matagal pa iyan dahil mataas ang ratings. Oo, mas tatagal pa yan. Mas tatagal yan, promise. Alam mo, the more na pinag-uusapan ang isang show ay magsasara, the more na nagsasara. Pero ang sure namin, may mga show, hindi ko nasasabihin kung saang channel, ang talaga naman magpapaalam sa 2025. Yan ang nakakalungkot na balita. May mga show talaga, Pangga, na hindi nyo na mapapanood sa darating na 2025. Pero ganun pa man, Pangga, siguro ay may mas balak na maganda. Ayan, may mas magandang balak sa kanila ang mga network kung saan ito umi-ere. 'Di ba? Alam niyo naman, syempre, negosyo pa rin naman 'yan, 'di ba? Hindi naman laging pabor dapat sa mga host, 'di ba? Syempre, kung hindi na kumikita at di na pinapasukan ng ads, tsugiin na, 'di ba? Pero sana lang kung magsara man ang mga show, kung sakali man may mga show na magsasara, sana i-absorb yung mga tao sa likod ng camera. Yung mga taong nagpapakahirap pumasok araw-araw kasi karamihan sa mga yan, hindi naman sila regular eh. Diba, contractual lang yung mga yan. May mga pamilyang umaasa dyan. Kaya kung may labis na naaapektuhan sa tuwing magsasara ang isang programa, yan ay mga tao. Mga taong nagpapakahirap sa likod ng camera. Diba? Sana ibigyan sila ng trabaho at sana magkaroon ng batas na pumoprotekta sa mga tao sa likod ng camera. Diba?
sana ay paigtingin yung karapatan ng mga yan, lalo na karamihan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa entertainment industry hindi naman talaga regular. 'Di ba? Kailangan sana ay protektahan natin sila. Yes, kagaya ng nasabi ko kanina sa aking TikTok live, ito ayoko pang i-announce kasi baka mamaya may mangyaring kung ano pa at may madagdag pa, 'di ba? Sa darating na 2025, nakatanggap kami ng balita kanina. Sa darating na 2025 ay merong magandang mangyayari pa sa Baklitas. Ayan, kaya sana samahan ninyo kami mga pangga, hindi lang sa sa airtime. Ayan, ng Baklitas dito sa Energy FM, kundi sa lahat pa ng platform. Kung sakaling makita nyo man kami, 'di ba, may mga shows or saan man kami pwedeng mapanood o makita, sana suportahan nyo ang Baklitas kasi ang kagustuhan lang namin, ang hangarin namin ni Kapitana Sisa ay maihatid sa inyo ang kaligayahan na aming nararamdaman. Gusto namin tumagos sa inyong mga telepono, sa inyong mga radyo, kung saan nyo man po kami nakikita, napapakinggan, maramdaman ninyo yung galak sa aming puso na bigyan kayo ng kaligayahan araw-araw. Maraming salamat Pangga sa iyong pagsuporta. Sabi ni Letty, di ako nakakapanood ng Showtime. Nasa hot story ako ng Energy FM. Alam mo, ginagawa ko yan. Yung multitask, yung multi-screen, yung nasa Itbulaga, nasa It Showtime, minsan nasa balita pa nga yung ibang screen ko. Ginagawa ko yan, kaya ko yan. Kaya tignan nyo, pag nagbalita na ako, halo-halo yung balita. Di ba? O kaya may kausap ako, yung mga source natin. Dalawa yan, pak. Tapos pag nagbalita ka na, halo-halo na. Ay nako. Anyway, Pangga, maraming salamat sa pag-antabay mo at sa iyong pagmamahal ngayong umaga na ito ng Wednesday. Mabilis ang oras, Pangga. Mag-iisang oras na naman tayo nagtsikahan, nagtawanan, nagkahuntahan, at kung ano pa ang tawag mo dyan, Pangga, for sure, sana naman ay napasaya ko ang araw mo. Bukas ay magkarinigan ulit tayo. Dito pa rin sa estasyong same pero... O, Pangga. Sabi ko nga, di ba? Ito ang estasyong same pero... Iba! Pangga, tayo pa rin ang number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo...